Magandang araw mga bata, kumusta kayo? So narito na tayo sa quarter 3 ng ating aralin para sa GMRC4 at tayo nga ay nasa unang linggo at ang tatalakayin natin para sa linggong ito ay ang kahulugan at pagsasabuhay ng malasakit ng mga pamilyang Pilipino sa mga hamon at tugon sa buhay ng isang pamilyang Pilipino. So paano ba natin may papakita at may isasabuhay yung pagmamalasakit natin bilang isang pamilyang Pilipino at ano ba yung mga karaniwang hamon na ating hinaharap bilang pamilyang Pilipino at paano ba natin ito tutugunan. Ayan, so narito yung ating mga kasanayan na dapat na matamo para sa linggong ito. Para sa unang araw, so tayo ay magkakaroon ng isang maikling balik-aral. So itugma ang mga halimbawa ng pagpapahalaga ng pamilyang Pilipino sa nasa unang hanay sa pangungusap sa ikalawang hanay at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. So tingnan maigi, alin kaya dyan ang alinsunod sa mga kaugalian na ating makikita. Okay, so tingnan nyo nga kung nakuha nyo lahat ang wastong sagot para sa ating balik-aral. Para naman sa susunod na gawain, so paglinang sa kahalagaan sa pagkatuto sa aralin, so bugtungan, hulaan kung ano ang tinutukoy ng mga bugtong. Sa hirap at ginhawa, ako ay kasama. Kung kapaghatian man ay ating paghahatian. So ano kaya yan? Anong ibig sabihin? Okay, ikalawa, sa hirap at sakit, ako ay laging malapit. At sa panghuli, bahay mo ay mabigat man, pero sa tulong ko, ito ay gagaan. So, tingnan nga natin. So, maaring ang sagot sa una ay damay. Okay, sunod sa pangalawa ay malasakit at bayanihan naman sa ikatlo. So, dito naman, paghawan sa bokabularyo ng nilalaman ng aralin, ano kaya ang maaring mga salita na kasing kahulugan ng salitang tungkulin? So narito na maaring responsibilidad, gawain at katungkulan, gampanin, obligasyon. Para naman sa salitang malasakit, so pabaya, kasalungat, kasalungat naman ang salita. So pabaya, pagwawalang bahala, madamot at pagbabaliwala. Okay, so para naman sa ikalawang araw, so atin ng pag-aaralan at tatalakayin yung kahulugan at pagsasabuhay ng malasakit ng mga pamilyang Pilipino. So, isang kaugaliang Pilipino at napakagandang salita ng malasakit. Nakikita natin ito sa ating pamayanan kapag may pinagdadaan ng kahirapan, kalungkutan, pagsubok o dalamhati. Isang halimbawa ay kung may namatayan sa mga kapitbahay o kaya ay nasunugan. Kung may nagdadalamhati ang mga kapitbahay ay nakikiramay. Madalas nag-offer na sila ng kanilang tulong na maaari nilang maitulong sa kanilang kapitbahay. Pinansyal man o kawang gawa na pwede nilang maitulong para maipakita yung kanilang pakikiramay at pagmamalasakit sa kanilang kapitbahay. So dahil sa pagmamalasakit, nararamdaman ng mga kapitbahay ang hirap at lungkot ng namatayan. Sinasamahan ng mga kapitbahay, mga kamag-anak at mga kaibigan ang pamilyang nagdadalamhati. Pinararamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Nagpapahatid din ng tulong at suporta ang pamayanan. Kagaya nga ito sa bayanihan. So parang ito na yung modernong ginagawa natin sa bayanihan. Kasi dati literal na binubuhat, hindi ba? Kapag maglilipat bahay, tulong-tulong na binubuhat yung bahay. So ngayon, marami na tayong pwedeng pagpapakahulugan sa salitang bayanihan. So sabi nga, nagpapahatid tayo ng tulong, okay, sa suporta sa ang pamayanan, kagaya nga nitong bayanihan kung saan ang kabigatan ng isang bahay ay gumagaan dahil ang mga kapitbahay tumutulong magbuhat sa bahay. So ika nga, nakikihati sa pighati ang mga kapitbahay at kaibigan. So kumbaga nakikiisa sila sa iyong pagdadalamhati o nakikidamay sila sa inyong kalungkutan. So tumutulong na pagaanin ang lungkot o pasanin o pasayahin at aliwin sila. So kapag walang kagipitan o problema, ang malasakit ay nakikita naman sa paggawa ng mabuti sa kapwa kasi ayaw natin na masaktan o mahirapan sila. So halimbawa, hindi natin inaapi o dinadaya ang ating mga kalaro at kapag may pinaghahatian ay pantay-pantay ang hati. Ayaw natin na ang ating kapwa ay kinakawawa o inaapi. So dyan tayo natitrigger, hindi ba? Dyan mabilis uminit yung
ulo natin kapag nakakakita tayo ng kapwa natin na inaapi o minamaliit yung kanilang kakayanan. So naranasan mo na bang dumamay o tumulong o di kaya ikaw mismo ang dinamayan? So ano ba yung naramdaman mo at pwede mo ba itong ibahagi? So sabi nga, no, parang mas maganda na tayo ang tumutulong, no? Kaya kumbaga kapag may nangangailangan ng tulong, ang bilis nating tumulong kasi isa sa pinaniniwalaan natin ay mas maigi na tayo ang tumutulong kaysa tayo ang tinutulungan. So ako personal akong naniniwala dito na mas maigi na kung tayo naman ay may kayang maitulong sa ating kapwa ay magbigay tayo, no, kung ano man ang kaya natin kaysa iba kasi ang pakiramdam din kapag tayo ang tumutulong at iba rin no, kapag tayo ang tinutulungan. So mas gusto natin yung tayo ang tumutulong kaysa tayo ang humihingi ng tulong. So kayo, ano ba sa mga ito ang naranasan nyo at maaari mo ba itong ibahagi? So ang malasakit ay sa loobin, makikita lamang at mararamdaman ito sa gawa. Minsan mararamdaman natin yung kapag bukal sa kalooban ng tao yung tumutulong sa atin o kapag napipilitan lang. Hindi ba nararamdaman natin yon? So kinaugalian ng mga pamilyang Pilipino ang pagmamalasakit sa kapwa. Ang kaugaliang ito ay batay sa tungkuling moral sa kapwa-tao. Kahit walang batas na nag-uutos na dumamay o tumulong, may batas moral sa kalooban na nag-uudyok sa atin nang dapat nating gawin dahil tungkulin natin ito. Dahil tungkulin, dapat natin itong isa puso at isa buhay. So lagi natin itong nararanasan, lalo na kapag tayo ay hinahagupit ng kalamidad, lalo na ng bagyo. So itong mga nakaraan, halos sunod-sunod ang bagyo na dumating sa bansa. At hindi lang sila basta bagyo. Mga super typhoon sila na talagang nakakapinsala talaga sa buhay at ari-arian ng mga tao. So dumanas talaga ng sunod-sunod na pagsubok yung mga kababayan natin na mga tinamaan ng bagyo. At makikita naman natin na hindi din talaga nagdalawang isip yung ating mga kababayan at tumulong. No? Handang-handa sila laging tumulong sa mga nangangailangan. So ito ay nagiging parang tungkuling moral na natin bilang mga tao at bilang mga Pilipino na talaga tayo ay dumadamay sa mga kababayan natin na hinahagupit o nadadaanan ng kalamidad. Okay, so para naman sa ikatlong araw, kayo ay magsasagot. So ito naman ay may kinalaman na sa mga hamon at tugon sa buhay ng pamilyang Pilipino. So ano ba yung mga hamon sa buhay natin bilang pamilyang Pilipino at paano natin ito tinutugunan? So isa sa mga pinaka hamon, na matinding hamon na pinagdaanan nating mga Pilipino ay yung kakaroon ng COVID-19, yung pandemya na yun na halos talagang maraming mga kababayan tayo ang nawalan ng buhay, nawalan din ng hanap buhay. At ano ba yung inyong naging karanasan sa kasagsagan ng COVID-19? Hindi ba limitado yung ating galaw, hindi tayo basta-basta nakakalabas at takot na takot tayong mahawakan ng sakit kasi may iba talaga na talagang nagbuwis ng kanilang buhay, kumbaga namatay dahil sa pandemyang ito. At gayon din, kinilala din natin yung kabayanihan ng ating mga health workers na talaga namang subsob sa trabaho ng panahong ito. So pangalawa, bakit ba kumalat ang COVID-19 sa buong mundo? At bakit daw kailangan tayong magsuot ng face mask? Dati akala natin pag nag-face mask parang ang sela naman ito, no? Pero dumating tayo sa punto na ang face mask na to sa panahon ng pandemya ay kailangan na nating suotin halos araw-araw. Gumamit pa nga tayo ng mga face shield na hindi natin alam kung talaga bang nakatulong sa atin o kung ano man. Pero ang nakatulong talaga ay face mask, di ba? Ngayon, hindi mo na iisipin na maarte o maselan yung tao pag naka-face mask. Kasi ito lang ay palatandaan na pwedeng siya ay may sipon o buhat, ayaw niyang makahawa o kaya naman mag-iingat lang siya para sa kanyang kalusugan. So para ba ito sa sariling kaligtasan o kaligtasan ng nasa paligid natin? So sabi nga, mag-face mask para sa kaligtasan ng lahat. So hanggang sa ngayon, kapag ikaw ay inuubo, kapag ikaw ay sinisipon, so hindi na nakakahiya na ikaw ay magsuot ng face mask. So ito ay garantiya na para hindi ka makahawa, no? At hindi rin mas lalong lumala yung iyong sakit. So maliban sa mga sakit, ano pa ba yung sanhi ng paghihirap ng mga tao sa ating pamayanan? So syempre yung kawalan ng hanap buhay, isa yan. So ang hirap-hirap maghanap ng kabuhayan sa panahon ngayon. Ano pa?
minsan o madalas sa sobrang dami ng mga anak, no, nahihirapan na silang tugunan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. At may mga hamon ba sa buhay tungkol sa pagmamalasakit na kinaharap at napagtagumpayan na ninyong pamilya? At paano nyo ito napagtagumpayan? So ano ang inyong natutuhan sa karanasang ito? At may mabuti bang naidulot ang pagharap sa hamon ito sa inyong pamilya? So maaring iba-iba na kayo ng sagot dito sapagkat iba-iba naman ang ating karanasan. So kung tutusin, may nabubuong kultura sa bawat pamilya natin na kakaiba sa ibang pamilya. So ito ang pamamaraan ng ating pamilya sa pagharap sa pang-araw-araw na hamon sa buhay na nakagawian na. Na kung minsan hindi maganda ang nahuhubog na kaugalian. Pero ang ating ninuno ay nagpamana sa mamamayang Pilipino ng napakagandang kaugalian sa pagtugon sa mga hamon sa buhay ng pamilyang Pilipino at ito ay ang pagmamalasakit. So, di ba nung panahon ng pandemya na uso yung pantry, community pantry na kung saan yung mga pamilya na may mga kayang ibahagi ay ibinabahagi nila at yung mga pamilya naman na nagkaroon ng hamon sa kanilang buhay, mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya ay malaking tulong sa kanila para maitawid yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So kaya nga nauso yung mga ayuda mula sa pamahalaan sapagkat talagang marami ang nawalan ng trabaho at hanap buhay dahil nga naipit at naikulong tayo sa ating mga kabahayan noong panahon ng pandemya. So, gininto ang pamana ng Pilipino. So, ang kaugalian o kultura ng pangkalahatang tugon o solusyon sa mga problemang kinakaharap ng isang pamayanan. Sa makatuwid, ang malasakit sa kapwa ay kaalamang pamana sa lahing Pilipino. Siguro ay magkakamag-anak ang lahat ng miyembro ng pamayanan noon, kaya hindi kayang baliwalain ng ating mga ninuno ang nangyayari sa kanilang kapwa. At dahil maraming trahedya, ang nararanasan na isa sa puso o na isa sa loob na nila ang pagmamalasakit sa isa't isa. Ang malasakit ay kusang loob. Hindi ito pinipilit. Isa itong gintong pamana na dapat pagyamanin at pahalagahan ng lahat ng Pilipino. Kaya talaga tayo ay nagpapasalamat sa mga taong nagmamalasakit. No? Yung kahit hindi natin kakilala, kapag humingi tayo ng tulong ay talaga namang hindi nagdadalawang isip na dumamay at tumulong sa kanilang kapwa. So, mga hamon sa paglinang ng kaugaliang Pilipino sa pagmamalasakit. So, pag-iiba ng panahon. So, kung magkakakilala at magkakamag-anak ang mga miyembro ng pamayanan noon, ngayon ay halos hindi na magkakakilala ang mga magkakapitbahay. So, ito yung mga challenges na kinakaharap natin, no, para may pagpatuloy yung pagmamalasakit sa kapwa. So, dati, ang magkakapitbahay ay magkakapamilya. So, ngayon, dumadating na sa punto na maski kapitbahay natin ay hindi natin kilala. So dahil nga sa dami na rin ng tao na tumitira at parang syempre isa na rin dito yung pag-iingat. No? Yung iba, yun ang iniisip nila. So nag-iingat lang sila kaya hindi sila masyadong nakikihalubilo sa kanilang mga kapitbahay. So yan yung mga ilan sa mga hamon. Okay, sunod, kulang sa oras. Halos lahat ngayon ay nagmamadali sa kanya-kanyang gawain. Ang iba naman ay hindi makapagbigay ng panahon at pagtulong dahil sa kaabalahan sa trabaho at sariling pangarap. So yan, parang laging naghahabol tayo lagi sa oras, hindi ba? Parang kulang lagi yung oras natin para maghanap buhay o kaya naman yung ibang oras naman ay inilalaan na lamang natin sa pagpapahinga. Kaya naman nakakalimutan na ng iba o hindi naman din natin sila masisisi dahil 'di ba iba-iba nga din tayo ng estado sa buhay. So yung iba ay masyadong abala sa pag-abot ng kanilang pangarap, hindi ba? At sa paghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Kaya hindi naman natutugunan na rin na makatulong pa at magmalasakit sa iba. So, pangatlo, kapaguran sa pagtulong at kakulangan sa pera at lakas para tumulong. So, sabi nga natin, hindi lahat pare-parehas ng estado sa buhay. May mga taong napapagod na sa pagtulong, so hindi na iwasan yun at hindi rin naman natin sila pwedeng sisihin. Sa walang katapusang pangangailangan, syempre hindi nauubos yung ating pangangailangan, hindi ba? Nahihiya ang iba na dumamay na walang maiabot. So isa din yun. Kasi parang pakiramdam nila, kasi tayo, di ba, parang ang naiisip natin kapag sinabi nating tutulong, laging parang pinansyal. Pero maaari rin naman tayong tumulong sa ibang paraan, di ba? Halimbawa, kung wala tayong pera na ma-donate para sa mga nasalanta, maaari tayong
tumulong sa pag-empake ng mga donation, no, para maging manpower. So yung maaari tayong makatulong sa iba't ibang paraan. So hindi lang naman sa paraang pinansyal. Ang iba naman ay gustong tumulong pero walang maibigay o sila mismo ay may mga sarili ding pangangailangan. So minsan gustong-gusto nating tumulong pero tayo rin mismo ay nangangailangan at may mga kumbaga tayo rin mismo ay nahihirapan din sa buhay. Sunod, pagkakanya-kanya o individualism o yung pag-iisip lang muna ng tao sa kanilang sarili. Diba? Ang pag-iisip ng bawat tao ay nabubuhay para sa sarili lamang at walang tungkulin sa kapwa, ito ay isang banyagang ideya. Unti-unti nitong iwinawaksi ang konsepto ng pamilya at pamayanan na natural sa ating mga Pilipino. So, yun nga, hindi natin maiwasan, no? Inuuna din talaga yung pangangailangan ng sarili o yung sariling pamilya. Pero kumbaga, sabi nga, kung kaya naman nating i-extend yung tulong natin sa iba ay mas maganda. Kasi ito ay kaugalian natin bilang mga Pilipino. Sunod, pagkagahaman sa salapi at karamutan. May ilang tao na madamo talaga. Wala tayong magagawa. So, at gahaman sa salapi. Sa sarili lang nila yung kanilang iniisip. So, wala silang malasakit sa kapwa at sariling kapakanan lamang o pagpapayaman lamang ang kanilang iniisip. Sa gitna ng mga hamon ng panahon ngayon, higit kailan, kinakailangan nating paigtingin ang malasakit sa kapwa. Ang kalagayan ng panahon at ang karanasan natin sa COVID-19 ay nagpapahiwatig na para mapagtagumpayan ng pamayanan ng mga problema at kalamidad, kailangan ay may malasakit tayo sa isa't isa. Ang malasakit sa kapwa ay nagtutulak sa bawat tao na isaalang-alang ang kalagayan ng pangkalahatan. Ito ang nag-uudyok sa atin na maging maingat at masinop sa bawat ginagawa natin, hindi lamang tuwing may kalamidad o pandemya, kundi sa ating pang-araw-araw na pag-uugali. So halimbawa kapag tayo ay may malasakit, hindi natin sasayangin ang tubig dahil ito ay may masamang epekto sa ibang tao at sa kalikasan. Ganon rin ang pagtatapon ng basura sa mga estero nagdudulot ng pagbaha at polusyon sa tubig. Dahil alam natin na ang pandaraya ay may masamang dulot sa iba, hindi natin ito gagawin. Sa makatwid, kung may malasakit tayo sa isa't isa, titiyakin natin ang ating ginagawa ay makabubuti sa karamihan. Ang paglilinang ng malasakit sa kapwa ay isang magandang tugon sa mga hamon sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. Ito ay makapigil ng maraming sanhi ng paghihirap at makatutulong sa pamayanan na mapagtagumpayan ng kahirapan at mga pagsubok. So napakalaki ng maitutulong nito sa pag-unlad ng pamayanang Pilipino. At kung tutusin, ang lahat ng tao ay magkakamag-anak, kaya dapat lamang na isabuhay natin sa araw-araw ang pagmamalasakit sa kapwa. Ang mga hamon sa pagmamalasakit na naitala natin ay matutugunan kung ang bawat isa ay may malasakit. Magiging matulungin, makatarungan, mapayapa at malinis at ligtas ang ating pamayanan. Kung ating pahalagahan ang pagmamalasakit sa kapwa, paglalaanan natin ito ng panahon, lakas, pera at pansin. Okay, para sa ika-4 na araw, ito ay ilalaan natin para sa inyong mga gawain. So nariyan, ang iba dyan ay pangkatang gawain, ang iba ay dalawahang gawain, at alam kong kayang-kaya niyo naman itong sagutin. Sa una ay pupunan ninyo yung graphic organizer. Dito naman ay bubuin ninyo yung acrostic. So dito sa acrostic ay may mga ibinigay na posibleng mga salita na maaari nyong ilagay upang mabuo ang acrostic para sa salitang "Ako ay Pilipino". At para naman sa pagsusulit o ebaluasyon, so tukuyin kung ano ang kaugnayan ng sumusunod na salita sa araling pagtupad ng pamilya sa tungkulin sa kapwa. So pumili lamang kayo sa sumusunod na mga sagot. So, yun ang inyong ilalagay sa patlang. Ito ay bilang 1 hanggang 15. So tingnan natin kung nakuha nyo ba ang wastong sagot para sa gawain at pagsusulit na ito. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa Quarter 3, Week 1 ng GMRC 4. So nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin para sa linggong ito. Maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo. Ako si Teacher Aisa. Paalam!